Ayan. Sige, ate, piliin tayo. Piliin siya yung pizza kasi last time. Nakabay tayo pero since bawal. Sige, so for this one, ate, start tayo. Anong quantity or the things or objects to be measured? It is process of determining how many times a certain quantity is contained standard measuring device. So ano yung pwede natin ma-measure, ate? First, yung pwede natin ma-measure po is the physical quantity. Ano yung physical quantity? Nakikita. Okay? Next po is the physical property that can be measured and is described by a number and a unit. So ano ba yung ibig sabihin ng unit? Unit is a quantity used as a standard measurement which can be fundamental. So ano yung mga different natin ng mga units, ate? Kapag in terms of bigat, ano yung main natin na unit na ginagamit? Or unit, kilogram. Kapag length naman, ate? Meters. Oh. Tapos kapag oras, ang nag-usapan? Seconds. Okay, so yan yung mga fundamentals, ate. So dito po, measure the total quantity or amount of matter in an object. So we have fundamental na grams, kilograms. By the way, kung na-remember mo pa, ang isang kilogram, ilan ganito, ate? Ilang grams? 1,000. Alright, grams. That's 1,000 grams. So dito po, ate, yan yung SI unit. Tapos instrument used to measure mass, that is sinatawag na Mettler Toledo. Or yung conversion factors niya, ate, 1 kilogram is equals to 1,000 grams. Yan siya, yung previous natin. Or kung gusto mo, ate, meron tayong agad conversion papuntang pounds. Ang 1 kilogram, also, ate, ang tawag dyan, that's 2.20, 2.204. Ang IB or parang LB, ate, that's pounds ha, ibig sabihin yan. Okay, that one, pounds. Tapos, ang isang pound, ate, that is equivalent sa ganito. 1 pound. By the way, you know what's OZ? OZ? This one? Okay, ang ibig sabihin ng OZ, ate, ilalagay ko na lang dito. OZ stands for, I don't know kung ano tama pag-pronounce ito. Ounce, no? Parang ganun. Ounce or, that is ang ounces. Okay? Or yung isa na conversion, ate, directly ng pound, that is 453.59 grams. Okay, 453.59 grams. Okay? Sige. So, try natin, ate, isa lang, ate. What if meron ka, ate, 2,500 pounds? Iko-convert siya, ate, into kilogram. Okay? Mabilisan lang. Bibigay ko na lahat ng information, ikaw na yung mag-solve, ate. From 2,500 pounds, magiging kilogram. Magiging kilogram. Mm-hmm. Ibig sabihin na-detect mo na mali. Yung purpose natin na papunta sa kilogram. O, dapat i-lay out mo muna, ate, ang pathway mo. Ito, ate, we are not looking for ounce. So, automatically, you need to remove that one. O, dito, ate, this is 1 kilogram is equivalent to 2.404. So, meron kang dalawang, meron kang dalawang choice. Ito, choice number 1 or choice number 2. Pero ito, grams man ito, ate. Kilogram man yung isabi. So, since this is grams, hindi din ito. Ibig sabihin, ito. Kalimutan mo, ha? Sige. O, sulat. I can do 5 ounce. Bakit naman tawa ka sa Day? Okay. Okay, Inday, what happened to you? Nakalimutan mo na ang mga lesson, ginawa natin. Okay, di ba, isusulat mo dyan siya, 3,500 pounds. Tapos open ka dyan. Di ba, the position of this one, dapat, para ma-remove mo si pounds, di ba, alam mo na ito na yung gagamitin mo. So si pounds, para ma-remove siya, ate, si 2.204 pounds, ilalagay mo ngayon dito sa ilalim. So magiging 2.204 pounds. Sa itaas, ilalagay mo yung 1 kilogram. Para matanggal si pounds, ang natira, kilogram. Sige, solve daw ko ilan ito? 3,500 pounds. 1,136, ate? Walang decimal? Kilogram. Ganun na, isa pa. Okay, balik mo makalimutan. Isa pa. Ay, wait lang. Sulat na natin. 4.53.59 grams. Okay, sige ate, ito ate. 3,700 kilograms. Gagawin natin siyang pounds. Zero. Okay na? Right, tingnan natin yung tamang arrangement. So, 3,700 kilogram. Para mawala si kilogram, ano yung gagamitin natin ate? Pwede ito ate ha? Okay. So, 1 kilogram, para makancel, tapos lalagyan natin ng 2.204 pounds. Ito yung gigawa ma? 37, pero tingin. 800. Uy, 70! What happened to you, Bella?
Oh, yun. 8,154.8. At na. Okay. So, okay na tayo dito. Move na tayo. Kasi medyo mahirap yung volume na discussion ng isa. Pero I know you can do this one. Sige. So, this one naman ate, kapag length naman, nakameter siya. Alam mo, di ba yung conversion ate ng 1 kilometer na is 1,000 meters? Ano yung ibig sabihin ng MI? Ano? Ang millimeters, that's MM. MI man yan. Milli? No. Miles. That's miles ha? Okay. So, ibig sabihin ng miles ate, yan yung conversion niya. Yung 1 kilometer daw po, that's 0.6 something na miles. Sige. So, yung nakalagay dito ate, ang 1 kilometer, that's 1,000. So, nakaki mo naman. Ang 1 meter, that is equivalent to 100 cm. Ang isang inch ate, that's 2.54 centimeters. Sige, so try natin dito ate. 1 kilometer, papunta. Sorry, lagyan na natin ito ng iba. Lagyan natin ng spice. 8.2 kilometer, gagawin natin siyang centimeter. Sige ate, nandyan na, nakalead out na lahat. So dapat, alam mo ate yung pathway mo. Ano yung first mo na pathway ate? From kilometers, gagawin mo siyang very good. After yung meters, gagawin mo siyang very good. That's your pathway. Go, go, go. Paano the pathway? Kala ko 1 centimeter. Very good yung ate. Tama. 1 meter is equivalent to? Very good. Okay. Okay na, kasi ano na. Yun, okay lang yun siya. Ano? It's okay, 2,000. Place value. Tama. 800? That's 8,800? It's not 800,000. 820,000. Yun siya, ating answer. As sulat. Ano yung unit niyan? Centimeters. Okay, go, go, go. Isa pa, yung pinakamagduro. Kay 1.724 kilometers, gagawin siyang inches. Provide na natin. Oh, dito, dito. Balik ka. Tingnan mo ang 1. Anong 1? Inch. Ang 2.54 centimeter. Okay. Yan. Go. Yun, nasulat. Tapos, ilanin siya. Dudas naman ang ako mo. Point. Ano katabi ng 5? 8. Awat natin ito 5. From paliging? Ito 5 ba o? Paliging 6. Ayun. 26. Okay, ano pa basa niyan? Very good. Okay, so okay na tayo ate sa measurement ha. After nyan ate, volume na tayo. Ano ba yung pinagkaiba ng volume ate sa mga regular lang? Ang volume ate, dapat makaka-occupy siya ng 3D. Okay nga? Alam sabihin ng 3D? Tatlong dimension. So dito ate, kapag titingnan natin ito, ang tawag dito ate? 2D. Bakit 2D? Kasi yung direction lang, meron papuntang dito, ganyan, at saka meron dito. Kumbaga pa vertical at saka horizontal lang. Pero, kapag once na ang pagbabasehan natin ate is volume, automatically ate, kino-consider natin yung height ate. Okay ha? Yung pa-upward. So ano yung mangyayari? Magiging ganyan siya. Ay, sorry. Meron ganyan. Ganyan. So meron siyang width, meron siyang length, meron siyang height. Okay nga, so ganyan siya yung ano ate, volume. So dito sa volume is measured by determining the amount of space occupied by a 3D object. Derive unit, pag once na volume ate, for example, yung meters mo god, magiging m cube ha. Pero kapag area lang siya ate, kapag ito lang, this is m squared. Kapag volume, m cube. Okay? Usually ganyan. Sige. So dito po, common units is ml or milliliter, liter, at saka cubic centimeter. So dito po, for a regular solids, use formula to compute its volume. So for irregular shape naman, solids use water displacement method to determine its formula. Sige ate. So, ngayon, yung i-discuss naman po natin ate is all about volume na tayo. So start muna tayo ate sa cube. Marunong ka mag-Rubik's Cube? Hindi ka marunong. Pero marunong ka kakilala na mabilis ate, mag-Rubik's Cube. Grabe no yung sa mga competition. Okay. Isa pa dito. She wants to know how much space has for matching. Okay. Sige. Try natin ito ate, ang cube. So dito po ate, for the cube, ano yung napansin mo ate sa cube ko? Di ba parehas ang side niya lahat ate? Okay. So dito po, for the cube ate, ang formula dyan is ganito. It's not a cube, but it's, dito yung formula ilalagay. Formula is S cube. So we are at cube.
Okay, bakit siya S cube ate? Kasi this one is side, side, side. Lahat ng side ate are the same. So di ba last time nakadiscuss tayo, na kapag once na parehas ang variable ate, what will happen? Di ba meron yung siyang carry na 1, 1, 1? Ay, it's a carry na 1, pero exponent na 1. So ipa-plus mo na lang yun siya. 1 plus 1 plus 1 magiging 3, copy yung base na S. That is why S cube. Sige, yung di ba? Calculator. Sige, what if ate, yung sa example po natin is meron tayong ganito. What if 5 ito ate? Automatically, if this is 5 ate, alam mo na yung lahat ng side dito is 5 din. Ha? Kasi lahat ng side ng cube magkaparehas. Sige daw, find out daw kung ilan yung volume ng ating cube if 5 yung given. Sige daw. Tingnan natin if makuha mo. Ha? Sige, baliktad mo. Di ba? Ang given 5. Sige, lagay mo dito magiging 5. Baliktad. Yun, it's 125. So, for example, ate, that is 5 meters. So, final answer, 125 m cube. Gets ate? Okay. Sige. Yan siya yung example. Sige ate, try mo na ikaw yung magsagot ate. What if yung given po dito ate is 8.1 inches? No po. Kung ano yung given, yun na talaga yung unit. Oh, ilan yan? Okay, 131.441. Ano yung unit? Inches, cube for 3. Or inch raised to 3. Ganun siya ha. Sige, so okay na tayo sa cube ate. So, explanatory naman yung cube. Sige, proceed tayo sa next. Yung next sa atin is yung rectangular prism. So dito ate sa rectangular prism, from the word itself, rectangle. Ibig sabihin na rectangle ate, di ba magkaparehas? So dito, ganyan. Okay, so dito ate sa rectangular prism, yung pinakamahaba na side ate, ang tawag natin dito is length. Ang tawag naman natin dito sa side, yung maliit, that's the width. Ang tawag ate sa paakyat, that's height. That is why, yung formula ng ating rectangular prism ate is volume is equals to length times width times height. Okay, kakati mo rin sa mga formula. Rectangle, or rectangular na lang. Kisa, rectangular. Rectangular. Ano yung L? Length. Width, very good. Height, very good. Okay, sige, try tayo ate. So for example, dito po ate, bakit sinabi dito na yung length natin ate is 10, ang width po natin, that's 5, ang height po natin, that's 7. Why to find out the value of that one? 350. What if ilagyan mo dito ng feet? Magiging ano yun siya? Feet cube. Dapat lagyan mo. Di ba V is equals to 350? Ganun na. So kumbaga pa, whatever the value ate yung binigay, wag mo na siyang i-change. Ha? Wag mo siya i-convert unless stated ate. Okay? So that's yung sa rectangular. Okay. So, formula na erase mo na. Tapos lagyan natin. Length times width times height. Next ate. Yung next po dyan is meron tayong cylinder. Alam mo yung cylinder ate? Ano yung sa tama na pag-pronounce? Cylinder, cylinder. Cylinder yung usually ginagawa. Okay, parang ganun ate. So dito po, parang bilog yan siya ate. Usually, lalagyan ate ng mga gatas. Nakita na lalagyan ng gatas? Di ba parang ganyan yun siya? Cylinder. Ganyan. Okay. So dito ate, sa cylinder po natin, is meron tayong tinatawag na radius at saka diameter. So if ito yung bunganga ate ng cylinder natin, automatically po, is meron tayong tinatawag na diameter at saka radius. Ano yung ibig sabihin ng diameter ate? Kumbaga pa, the measurement of diameter is from dito papunta sa other side. Tawag dyan, diameter. Pero, pag once ate, na half lang yung kukunin po natin, dito yung half lang po, it's not diameter anymore, but instead, ano tawag dyan? Magiging radius. Okay? Pakita ko muna yan, information. Okay. Radius at saka diameter. Kapag whole, diameter. Tapos, gawa ka ng isang circle, whole. Isang circle half lang, that's radius. Very good ate. So dito po ate, sa ating radius, para makuha po natin yung volume po, ay dito sa cylinder natin, yung first na i-consider po natin ate is yung height ate ng ating container. Tapos, aside sa height ate, kukunin lang natin yung half of this one. Okay, half of this one, that is pi. Ay, R ka ate, sorry, R. R. By the way, para makuha mo ate ang area ng ano, ng ito, bali yung formula ate, that's 2 pi R. Ibig sabihin, for example, yung, ito ate, yung donut natin. Ano yung tawag dito? Isa donut, ano ito? Ano ito ate? Ano ito na brand? Mr. Donut. So dito sa Mr. Donut ate, para makuha yung area po dito, automatically that's 2 pi R. Are you familiar ba ate, na yung whole rotation po natin is, di ba dito, this is pi ate? Okay? Tapos dito po, that is, pi over 2, ano lang, tinita ko na lang. Pi, that's 90. Parang ko lesson, pi over 2, pi over 3. Oh, wait lang natin, nakagawa na. Basta ate, yung whole rotation, na-find na number ko. Sige, pag ganito, papunta dito, ang ending kasi dito ate, that's 2 pi. Ang ibig sabihin ng 2 pi, ay, mali pala ito kasi, dito yung pi pala. Kasi yung isang rotation ng ganito ate, ang isang pi, that's 180. Okay? Tapos, dagdagan mo pa ng isa ate, that's 2 pi, which is 180 times 2, that's 360. That is why, 360 ito ate na degrees niya. Pero yung pi ate, is gitna na siya, half na siya dito. So dito po, that's 2 pi, ganyan. So that's 2 pi r. Sige, so dito ate, that's pi, or r ate. So this one, ang formula ate is, ano yung formula natin? Magiging, di mawawala si h. Tapos meron naman tayong r. So that's pi r squared h. Tama ate? That's the formula. What's the sense for sa r? Ano yung acronym na r? Radius. Ang h ate? Height. Okay? So yung pi ate, what's the representation of pi?
Yung sa circumference. Okay? Sige. What if, ate, yung r po natin is 10. Ang height po natin is 20. Can you please try to get the volume of it, ate? Sige na ulit. Ano tama? Nakabasa? I told you there. Ulit. There's a running for 300,000. 300,000. Okay, 360,000. Wait, this is 180. Oh, it's not ano eh. Ay, wait lang. Wait lang. Wag mo ito i-put in mind, Bima. Wala ka ito, ate. It's not 180. Di ba the value of... Nakalimutan ko. The value of pi, ate, is 3.51 ma. Try natin ate ha, para makita natin the value of pi. Value of pi. Yun, 3.14. Pero, meron ka mang pi dyan, ate, dito sa... Ba't ka tumatawag sa pi? Ano ka tumatawag sa pi? Donut mo na lang. Yan, donut na lang dahil mo. Parang donut ang masarap Pi. Okay. Sige. So dito, ate, try mo i-hanapin yung pi sa, calculator. Sige daw. Kita mo si pi? Yun. Sige daw. Very good. Pi times. Okay lang kung ginagyan ng ganito, Yan, ilan yun siya? 2,005. Pero alam mo, ate, pag-convert para magiging exact siya na number, hindi. That's the time tuturuan kita. Ito, ate, S to D. Ang S, ate, ito yun siya yung regular niya na shape. Pag D, ate, lagyan mo na siya ng decimal. Okay, try one, click, ate. Yun. That's the original na answer. Which is ilan yun siya, ate? Point? No, 19. Okay? So that's the answer, ate. Okay ha? For D, I. Sige, isa pa. Sige daw. That one. Remember the formula of I R squared H. Okay, I will give you time to remember our lesson. Titingnan mo yung formula. The formula speaks about pi r squared H. Ang H, ate, wala tayong problem kasi 17 na yun sa talaga. Nagka-problema ka sa R. Nakadiscuss na natin kanina. About sa circle. Yung whole at saka half. Ano yung given? 15, which is whole yung ginigay. Ano yung kailangan? Di ba radius, which is half? Dito siya, So ano yung gagawin mo para yung diameter magiging radius? By 2. Yun ate ang ginantay ko. Very good. Okay, 0. Yan sabi ha, isa pa. One of them is a problem of the one of them is a problem of ang problem is Tingnan natin kung makaya mo isip yan. okay, ito lungkot. Damit. Ano lang yan? Gold. Short? Tingnan mo. Anong posisyon ng 9? Sumak yatin mo pa. Di ba pag diameter ang hatiin? Sige. Yan, answer? Wala yung nakasunan. Ate, ano yung nilagay ko dito? In the middle naman ito, 16. Di ba height? Which is ilan yung 16? Dapat ilan yung height talaga? Yun ate, ang height. Kita naman yung bihati ko. Yun siya, ibabalik mo. Sige, ulit na naman. Ito 16. Hindi sa 16. Yun, sige, i-decimal mo. That's the answer. Isa pa, kaya mo pa na isa pa. Ate, baka huwag kang mahirapan ha. Ito tingnan natin ate. Sino yun? Ay, si madam. Tingnan natin yung sa ate.
Ay, very good, tama. Next. Bakit ito? R man ito. Ilan ang radius mo pala? Ang dalawa? Tama na, radius mo na 7. Kulang ito ate. Ilan yung height mo ngayon? Di ba, ang radius mo ate, R is equals to 7. Tama, kagihati mo. Okay. So yung 7, para makuha mo yung height mo, ang 7 ngayon, isa-substitute mo dito sa magiging 2 times 7 is equals to 14 ang height ate. Oh, di ba? Oh, nagets mo siya? Ganun ate. Gawin kita ng mga disparties. Sige, sulat. So ito, change mo yun siya. It's not 2, but it's 14. Okay, isa pa ha. Dapat malaman mo na talaga ate ito. Ah, 3D. Ano yung D? Diameter. Go. Uy, ano binigay ko sa'yo ate? 5. Di ba radius na yan? Pag guhul ate, yun sa'yo, divide mo. Hoy, bakit 15 ang answer mo? Bakit 15 ang height? Di pasok mo agad ito? Di ba R man ito si Kai? Radius man siya, di man ito. Then? Sige, yung isipan mo, malapit ka ate. So ilan ang height? Sabihin mo sa akin ang height, o ilan yung total na height? Ay, 3 4, 10? Ito ate, oh. Ate, di ba this is diameter? Yung given sa ate radius, paano ito magiging diameter sa radius pala? Oh, di ba this is half only? Oh, paano siya magiging diameter? I-times siya ng 2. Kapag 5 ito, lalagyan mo pa ng isang 5. Which is ilan? 10 yung diameter. Which is ito yung ipapasok mo dito, magiging 3 times 10. So ang height is 30, ate. 30 ang height. O, sige, so isa pa. Ibig sabihin ate, dahil ko ate if, nalaman mo siya talaga. Okay. So, 3. So, magiging 10 siya kasi 5 naman yung radius. Sige do? Oh, very good. Next. Okay. Okay. Oh, ganyan siya. Bakit 10 ang gigamit mo lagi? Ang 10 diameter, ang 5 radius. Oh. Di ba? Ganyan siya ate. Oh, ganyan siya yung final answer. Ay, isa pa. Makuha mo na. Dapat pala mo yung relationship ng diameter at saka radius ha? At saka din sa height. So what's your radius? Radius na lang kulang ate. What's your radius? 2? Ganun naman H dito. Bakit 4? Oh, ito ate. 5? Tama na itong 5. Tama? Okay, ang height natin, that is 1.5. Tama na din. Our R ate, di ba ang R natin, that's 2H? Because half lang ito. So R is equals to 2H. Oh, what is our H? Oh, what's our R? R is equivalent to 2 times 1.5 ate. Oh, what's our radius? It's not 4. Yes, 3 ate. Oh, sige, sulat pa. Sino? So, kung ilan? Oh, ganyan siya ate. Oh, isa pa lang. Makuha mo siya talaga.
Alam ko ba, ano, multiply by 3 naman. 8 times 5, 40. Then, 900 na 3. Tapos, may time to multiply by 100. That's okay. But the way you focus earlier, I did not educate with nothing. Ikaw pa naman, it's actually, you use the result. Tama ang radius mo. Di ba kung si radius? Ha? 8.5. Ano yung nakalagay dito? R over 2. Bakit mo times? It should not be times. Kasi over 2. Ano yung sabihin over 2? I-divide. O dapat ilan yung height mo dapat? Sige daw. Divide by 2. Yan dapat ang height mo ate, 4.25. Isa pa. Very good ate. What happened? Can you minus a number that is 1? When your radius is 5, okay. 3 answer, but 3 is the number. So, you have to borrow from the explanation. So, borrow from 3. No, block out 3. And then you can remind us. H ito ha. You're taking 1 from another. So, what is the borrow from? When you borrow from another, you borrow 10. You borrow 10. So, what is the if you borrow 10? If you borrow from